Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay patungkol pa rin po dito sa mga missing sabungeros na kung saan ay naku, mukhang sila na po ang naglalaglagan. Sila na po ang mag-aaway-away. Ngayon po meron po kasi akong nakausap through phone na isa nating kaibigan. Hindi ko na lang sasabihin kung taga saan, hindi ko na sasabihin kung ano ang kanyang trabaho, ano ang kanyang ginagawa, pero siya po ay isang Pilipino. Ngayon, kasi nakita niya na binablog ko ito nga patungkol sa missing sabungeros. Siya po ay nagsasabong. Ayan, nagsasabong siya. Ngayon, dahil po sa siya ay pan ng sabong at siya po ay isa sa mga kumbaga ano ba tawag dito, loyal ng laro na sabong. Lagi siyang may kapag may laro, lagi siya nagpupunta kung saan saang sabungan. Ngayon, naging maalam siya sa sistema po nitong nitong sasabong na ito. At nung panahon po na mayroon na pong mga nawawala, ay tahimik lang siya na nag-oobserba. Tapos nito pong nakita niya itong aking vlog patungkol sa mga sabong-sabong. Dahil nga matagal kaming hindi nagkikita, matagal kaming hindi nagkasama, nakita po niya yung aking pagmumuka at sabi niya, langya ka, vlogger ka na pala at binablog mo pala itong patungkol nga daw po sa sabong. Ngayon, kung maalala ninyo, meron po akong kinukwento sa inyo na dati sumasama akong magbuhat ng mga manok panabong. Yung magdadala pag ihahatid sa sabungan, dadali namin doon. Ganun lang, yung tagabuhat lang. Nagsa-sideline akong ganyan. Ngayon, siya po ay isa sa mga tauhan nung boss namin. Ngayon, nung matagal-tagal na rin naman kasi yun, hindi ko alam na nag-resign na siya doon o umalis na siya sa trabaho, tapos nakapag-abroad pa siya, nakauwi pa ulit. Kasi seaman yun eh. Tapos ngayon, nung nakita niya nga itong vlog ko, nagkwento siya sa akin, tumawag siya sa akin, kwento siya, ganyan. At meron po siyang nabanggit na meron pong mga ibang involved diyan sa sabong ngayon na kasi siya kumbaga player talaga siya. Hindi naman player, ano ba tawag doon, yung talagang sabungero, by heart talaga siya. Merong mga derby, yan. Talagang siya, present siya. Minsan nanonood siya kasi yun ang niya. May nag-aalaga rin siya, ayan, nag-aalaga, rin siya, meron din siyang mga parang breeding. Ngayon, nabanggit niya po sa akin na napanood nga niya yung vlog ko, tapos nakikita niya rin yung Julie Patidongan. Yan daw si Julie Patidongan, maaaring totoo yung kanya mga sinasabi dahil doon nga daw po sa Manila Arena na dinadayo nila noon, talagang astig daw dun yan. Yung talagang maano daw talaga, kilala naman daw yan dun eh. Tapos si Atong Ang, syempre, sino ba hindi nakakilala kay Atong Ang? Ngayon, hindi niya naman pinagtatanggol sa akin si Atong Ang, pero ang sinasabi niya, bakit si Atong Ang lang daw ang nadidiin? Kung tutusin daw po, marami daw pong involved dito. Yan, marami daw involved, may mga tao daw po talaga na dito. Kumbaga hindi lang si Atong ang dapat daw po na kumbaga pagtuunan ng pansin ng gobyerno, dahil meron din daw pong mga politiko, meron din yun nabanggit niya yung mga PNP na personnel, yung iba nga daw po matataas na yung ranggo o yung iba retired. Tapos meron ding nabanggit na politiko, parang kung dati konsehal, naging mayor na, yung iba congressman na, yung iba yung iba wala na rin sa politika. Marami daw talagang involved kasi yun daw meron daw siyang naging amo na sinasabi nga niya na umalis sa mundo ng sabong sa takot.
Sa takot po. Kumbaga, walang kinalaman yung dati niyang naging boss sa mga kung ano-anong like panyonyope, like etong sa mga kung ano-ano na dayaan, ganyan, nagpapatalo ng laban. Hindi po hindi po involved doon yung isa sa kanyang mga naging boss. Pero sa takot nga daw po na baka may mangyari sa kanya dahil nga po sa kanilang parang hobby. Hobby yung sabi niya sa akin, yung word hobby. Sa kanilang hobby tumigil na. Ngayon siya kasi na lang siya, kumbaga parang normal na tao na lang sa loob ng sabungan, manonood pag nakakursunada, siya ay magbebet, pero hindi na po siya yung katulad noon na talagang super active na kasi nung dati nung nakasama ko siya, alam ko nagtatari siya. Marunong siyang maglagay ng tari tapos yung pag nagpa-practice yung manok, nakikita ko siya yung nag-aano siya ng bitaw. Kaya doon kami nagkasama. Di ngayon, siguro nag-usap kami mga 20 minutes, kanya 30 minutes. Sinabihan niya ako na na makikita mo naman ikayan sa mga balita, sa mga darating na araw. At ayon nga po sa kanya. Ngayon, may mga nag-aaway-away na daw ng mga politiko. Meron na daw mga parang nagpapanik. Dito daw po sa paglabas ni Dodon Patidongan at sa kumbaga pagkakasangkot nga ni Atong Ang. Ayan. Pero alam nyo, ito po si Gretchen daw, nabanggit din niya sa akin, mukhang wala naman daw po talagang si Gretchen. Kasi nga po, ano ba naman daw ang magiging alam ni Gretchen? Lang, kumbaga parang minomodel lang naman. Parang ganon, parang yun yung kwento Parang nagmo-modeling lang naman to ng paano magbitaw ng manok para makaengganyo lang ng mga kababa. Syempre Gretchen Barreto yan, di ba? Makita mo si Gretchen, may hawak na manok panabong, tapos parang binibitaw niya, di ba? Syempre kahit naman sino, di ba? Naku, tataya nga ako dun sa hawak ni Gretchen na yon. Baka baka swertein ako, di ba? Kaya yun yung lang, yung kay Gretchen daw. Tapos habang nanonood ako ng mga balita, meron ako mga nakikita dito, hindi natin kasi alam kung ako actually eto sa Bilyonaryo News Channel, meron ditong balita. Okay, ang nakalagay dito ay BNC exclusive, Sunny Lagon dinawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ngayon, nakalagay dito party list representative, ako Bisaya. Hindi ko naman to kilala kasi ngayon ko lang narinig nga tong Sunny Lagon na to At dun sa nabanggit naman sa akin ng kaibigan ko, wala naman binanggit na pangalan. Hindi niya sinabi kung sino. Ang sabi lang niya, may mga iba, dating mayor, dating konsyal, ngayon mga matataas na daw yung posisyon kasi yun daw yung nakakasalamuhan nung dating boss niya. Yun. So yun lang yung nabanggit. Ngayon nakita ko to, mga balita, meron pang isa yung retired General Estomo, yun ba yun? Parang ganon, yung kalbo. Naglabas din siya ng kanyang pahayag na wala siyang kinalaman dito. Ngayon, eto na yung ito na yung sinasabi ng kaibigan ko na parang sila na yung magtuturuan, mag-aaway-away at parang mag-aano na sila, maglalabasan na ng kanilang mga kumbaga iiwas na. Parang hindi na sila didikit sa issue. Ilalayo na nila kanilang mga sarili dito sa issue. Dahil daw po, meron talagang isang malaking malaki, makapangyarihan na tao na pwede pong magsalita. Meron daw isa na lalabas diyan. Mas matindi pa daw ang expose kay Julie Dondon Patidongan. Meron daw lalabas diyan. Kapag nagkagipitan na, magsasalita daw 'yon kasi nga maganda daw po ang reputasyon nun sa mundo ng politika, sa mundo ng kumbaga sa pagkakakilalan, kumbaga kilala daw. Ay sabi ko, sino 'yun?
Sabi, abangan mo na lang kung sino, abangan mo na lang kasi meron diyan. Dahil pag yun ang naipit at naituro, talaga daw pong talaga daw pong eto na yung kumbaga magbibigay linaw sa issue na ito. Sabi ko, si Sir Atong Ang, 'di ba, nag-ano na yan, nag-deny na siya na na wala siyang kinalaman. Sabi, hindi daw yun ang kumbaga mas matindi. Meron pa daw mas matinding lalabas po dito na susuport sa mga pahayag ni Julie Patidongan kung kakampi kay Julie Patidongan, or kung kumbaga parang ide-deny naman yung mga ni Julie Patidongan, yung mga pahayag niya. So dalawa lang yan. Kapag daw po nag-away-away na itong mga behind the scenes na mga tao, ang isa daw pong lalabas diyan ay itong isang tao na ito at hindi niya alam kung sino ang kakampihan. So malalaman natin, tignan natin kung ano ang mangyayari dito sa issue na ito. Ngayon dito po kasi, ito naman sa sunod na topic natin, 'di ba meron na nga pong kumbaga yung sa kaibigan ko na yun, sa kakilala ko na yun dati, nakasama ko sa sideline, nagbigay lang naman siya sa akin ng mga kung sakali, yung parang gano'n, parang what if, kung meron nga lumabas na isang tao at yung meron daw po siyang parang nabalitaan na meron na daw pong mga nag-aaway-away, mga politiko, hindi niya alam kasi nung nagkasama kami nito, nag-Malaysia ako 2015. So mga 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, hindi ko na matandaan mga ganun kami nagkasama sa sideline. Siya tauhan, ako nagsa-sideline lang, parang on call kapag may pupuntahan kami. Kaya yun, kumbaga parang naging close ko naman to. Doon lang siya nagkaroon ng idea na nagkwento-kwento lang. Pero ngayon, sa tagal nga daw kasi nung mga nangyari na yon, nung panahon ni Digong, meron pa siya naging boss na umayaw na rin, umalis na sa mundo ng sabong dahil nga natakot sa mga nangyayari. Biruin nyo na ba naman, doon daw to natakot doon sa issue kaya John Lasco. Doon daw marami daw mga noon, mga nagsasabong na parang natakot, hindi na nagpunta ng sabungan o kaya hindi na ganong nagsabong kasi nga po baka ma-involve kahit na hindi naman daw gumagawa ng pandaraya. So ngayon, sa kwento niya sa akin, wala siyang pinangalanan. Hindi niya alam kung ano na yung mga pwesto ng mga sinasabi niyang politiko, o politiko pa daw ba ngayon, kung nanalo ba o hindi, o kung ito ba ay nakapwesto pa, kung ito ay nagsasabong pa rin. Wala na siyang idea dahil kumbaga, ang kanya na lang sabong ngayon is like parang na lang, pastime. Kaya yung mga nalalaman niya noon, panahon ng ni Digong, kumbaga parang sa tagal, kasi siya, mga na to mga 8 years, 5 years ago, 4 years ago, yung kanyang mga nakita o kanyang na-experience, kumbaga parang hindi niya na maalala yung iba kasi nga parang naman sa kanya sa dami ng nakasalamuha daw niya, ilan yung mga naging boss niya, hindi niya na masabi. Pero ang isa lang sa kanyang sinasabi na parang nakaano sa akin ay may nag-aaway-away na ngayon dahil sa paglabas ni Julie Patidongan. Parang nagpapanik na ay naku, baka madamay tayo, ganyan-ganyan. Parang kasi kayo parang kayo meron kayong sinasabihan na kayo na wag nyong gawin to, wag nyong gawin yan. Parang nag-aaway-away na daw. Sabi nga niya, malalaman natin yan kapag may lumabas daw po na isang tao. Ibig sabihin, nagipit na yon at dalawa lang ang pagpipilian nun. Kung siya'y kakampi kay Julie Patidongan or siya ay against kay Julie Patidongan. Malalaman natin, di ba? So, ngayon, dito po sa isang topic natin na nandyan sa aking thumbnail, eto nga po yung patungkol naman dito sa mga binabanggit ni Julie Patidongan.
Ito. At katulad nito sa Bilyonaryo News Channel, ito, play ko po, pakinggan natin tong balita. Panibagong pangalan ang nadagdag sa listahan ng mga sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Isang kongresista na kumukubra daw ng daan-daang milyong piso kada buwan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isang malaking pangalan na naman ang idinawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Malaki na ano ko lang to Kita niyo si Julie Dondon Patidongan, hindi na po siya nagtatakip ng mukha, hindi na bineblur yung mukha niya, unlike before, 'di ba? So matapang talaga tong si Julie Patidongan. Doon nga yun sa isa kong vlog, nasabi ko na ang title ko yata o caption ko, may malaking alas talaga itong si Dondon kasi ano to kumbaga yung hindi ka magtakip ng muka, talagang ano na to, all out ang mga inilalabas na nito, wala na siyang pake. Yan, kasi membro yan ng ALPA Membro si Sanel ako ng ALPA. Yan yung congressman na illegalista. Ayon kay Patidongan, kabilang si Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List sa mga pinakamalalaki ang kinikita sa sabong at isabong operations. Aniya, kumikita ang Alpha members ng daan-daang milyong piso buwan-buwan. At sila rin umano ang grupo na responsable sa pagpapadukot sa mga sabungerong nagtsotsope o namimirata ng mga online betting platform. Halos lahat dyan, taga 100 million, 90 million, depende sa share. Mayroong nagsisir dyan na 700 million, 800 million. Aman. Kwento pa ni Patidongan, isa si Lagon sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit sa mga missing sabungero. Sabi ni Mr. Atungang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Kumbaga napagdesisyonan na yan na isang meeting lang. So tuloy-tuloy na yon. Sa pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, isa si Lagon sa mga aktibong miyembro ng Pitmasters. Noong Mayo, itinanghal siya bilang solo champion sa Pitmaster Cup sa Manila Arena. At isa sa mga advokasya ng party list na kanyang nire-representa ay ang sabong industry. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang pahayag ni Lagon pero hindi pa ito sumagot sa aming mga mensahe. Samantala, sumagot na si retired Lieutenant General Jonel Estomo matapos siyang itawit ni Patidongan. Mariing itinanggi ni Estomo ang umano'y involvement sa kaso ng mga missing sabungero. Inihahanda na rin daw ng kanyang mga abogado ang isasampang reklamo kay Patidongan matapos ang aniyay malisyoso at walang batayang akusasyon laban sa kanya. Sinabi naman ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulion na muli ring haharap sa korte si Patidongan sa July 22 para sa pagdinig ng nakabinbin nilang petition for bail. Ayon kay Patidongan, handa siyang harapin ito at umaasa siyang magpapakita rin ang 5 pang akusadong security guards ng Manila Arena para tuluyan na silang magkaharap-harap. Para sa agenda, Joash Malimban. Ayan, so 'di ba isang congressman saka yung si Estomo, ano ba to, retired colonel, retired general. Tingnan natin. Retired general. So itong kamukha niyan, 'di ba? Nabanggit naman talaga ni ni Dondon Patidongan na mayroong mga politiko at mga PNP na sangkot nga daw po dito sa missing sabungeros. Ito ngayon ang hamon diyan kay Dondon Patidongan. 'Di ba, maglabas siya ng ebidensya patungkol dito sa mga kay Representative Sonny Lagon at kay retired General Estomo, mga matitibay na ebidensya na ito'y may kinalaman o ito'y may sangkot sa ganitong issue, kasi hindi na po biro itong kanyang mga inilalabas dahil ang kanyang mga dinadawit po ay mga taong gobyerno na katulad niyan, yung kung merong Ako Bisaya tapos ay representative siya tapos ang pinopromote po ay yung sabong industry. Kasi ang sabong industry, ano na yan talagang yan po ay isang matibay na industry talaga. Na malaki ang niyan, malaki ang kumbaga parte niyan, partisipasyon niyan o parte niyan sa buhay ng mga Pilipino, mga kababayan natin, talagang marami pong mahilig sa sabong. Kumbaga itong sinasabi ni Julie Dondon Patidongan, napakadelikado na.
Napakadelikado na. Kasi nga po, kung meron nga pong isang makapangyarihang tao na mastermind, tapos may mga ganito pong tao na mataas din ng katungkulan sa gobyerno na nasasangkot, eto na nga yung kumbaga parang ano ba tawag doon, conspiracy ba? Yung parang meron ng pagtutulungan para po etong mga sabungero talaga na nawala ay kumbaga yung katulad nga nung kinukwento ni Julie Dondon Patidongan para po magurgur. 'Di ba? Pero syempre, ang kailangan dito ni Dondon Patidongan ay magbigay talaga ng mga matitibay na ebidensya kasi katulad nito, incumbent congressman to eh. 'Di ba? Parang tapos parang yung kanyang sinabi parang hindi naman walang ebidensya. Ewan natin kung mayroon bang hawak na ebidensya si Dondon Patidongan na ilalabas sa korte. Kasi kung yung totoo meron tong tumatabo daw po ng 100 milyon na pera, kumakamig ng 100 milyon na kita, 'di ba? Dapat po dito ay merong mas malalim na investigasyon. Dahil po baka si Dondon alias Dondon Patidongan ay nagagamit ng mga tao din. Ito mga tao din na sumasakay na lang sa issue para etong mga katulad nitong mga retired general na ito ay madamay. Kaya ako sabi ko naman sa inyo, lagi nating hinahanap dito kung ano yung katotohanan lang, kung ano lang yung hustisya talaga na maibibigay doon sa mga missing sabungero. Yun lang yung gusto natin dito. Kaya ako, kapag may sinabi si Dondon Patidongan, katulad nung una, sinabi niya, merong mga nandoon sa Taal Lake. Hindi ako agad, kumbaga, nakumbinsi. Gusto ko meron muna siyang mapatunayan. Ngayon, meron pong nakuha na mga kalansay doon at meron pong sabi, ang isang tayo nakitang balita, ang sabi po ay pwede daw po na yung isang nakitang buto ay sa isang nawawalang sabungero, yung gawing balakang. Gawing balakang na buto po. Yun po yung nabanggit. Kaya po kumbaga merong napatunayan etong si Julie Dondon Patidongan. Ngayon dito sa kanyang sinasabi patungkol dito sa mga kongresista at retired general, meron din siyang dapat na alas o mas matibay na ebidensya na maipapakita dahil po nasisira ang pangalan ng mga tao. Yan ang kumbaga delikado dito dahil ito po ay incumbent at isang retired general. 'Di ba? Kumbaga napakaseryoso po talaga ng mga bintang ni Julie Dondon Patidongan na tayo po ay nabibigla sa kanyang mga expose kasi yung kanyang ginawa na paglabas at pagsabi na merong mga nandoon sa Taal Lake ay totoo talaga, meron talagang mga nakuha, 'di ba? Meron talagang mga nakita. So nakaka 1 point na itong si Dondon Patidongan. Ngayon, yung 5 na sinasabing tetestigo para yata kay Atong Ang nabanggit kanina sa balita, paano nila ngayon kokontrahin etong sinasabi ni Julie Dondon Patidongan? Kasi si Julie Dondon Patidongan nakapaglabas na ng katotohanan na meron talaga doon sa ilalim ng Taal Lake. Tama, accurate, totoo yung kanya sinasabi. 'Di ba? Ngayon paano ito kokontrahin ng 5? Yan ang aabangan natin kasi matatalino na mga netizen kumbaga alam na nila kapag scripted, gawa-gawa lang yung mga kwento. At makikita natin sa kanilang statement kasi si Julie Dondon Patidongan kapag nagsalita siya, firm yung stand niya, yung kanya sinasabi talagang nagtama, totoo yung kanya sinasabi. Tapos
biglang may lalabas na ebidensya na magpapatunay dun sa kanyang statement. Sana etong 5 na lalabas against kay Dondon Patidongan, 'di ba? Sana meron ding mga ebidensya na magtuturo kay Dondon Patidongan. Kasi kung wala, nako mahalata yan ng mga netizen na sila kumbaga kumakampi kay Atong Ang. Hindi natin malaman na dahilan, dahil nga po 'di ba, nagtataka ang netizen paano sila nakapagpiyansa ng tigta 3 milyon at paano sila nakikipag-areglo ng nasa 15 to 20 million kada isang pamilya ng sabungero. Yan yung kasi mag-iisip ka, gwardiya lamang pero nagkapagpiyansa ng tigta 3 milyon at nakakapag-areglo pa ng 15 to 20 milyon kada isa sa mga naulila. 'Di ba? Kaya po talagang labanan to ng mga ebidensya, labanan to ng mga katotohanan. Inulit ko, ang hinahanap natin dito katotohanan na nangyari sa mga sabungero. Sana hindi to katulad nung si Attorney Lorna Kapunan na siguro, kasi ako yun yung aking opinion o speculation na kaya iniwan ni Attorney Lorna Kapunan si Atong Ang ay dahil sa bigat ng mga inilalabas na expose at mga ebidensya ni Julie Dondon Patidongan. Ngayon, etong merong impeachment trial si Sara Duterte. At sabi sa balita na panood ko rin na parang magpo-focus na lang si Attorney Lorna Kapunan sa impeachment. Di ba kung itong kaso ni Atong Ang ay parang chicken feed, parang a walk in the park. Sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan sa isang interview ay isusugal niya ang kanyang profession dito. Talagang inosente nga daw itong si Atong Ang. Kung ganon, bakit niya iniwanan? 'Di ba? Parang mapapaisip ka, mas pinili mo pa yung impeachment. Yung sa impeachment, ka lang, pro bono yata siya doon, wala siyang bayad. Pero dito kay Atong Ang, 'di ba? Tsak na malaki ang kanyang acceptance fee, ang kanyang mga kumbaga legal fees ni Atong Ang dito kay Attorney Lorna Kapunan ay tingin ko valuable talaga kaysa doon sa pagiging pro bono na abogado ng impeachment, 'di ba? So abangan natin, mag-obserba pa tayo dito sa mga pangyayari nito. Ako wala akong hinuhusgahan kaagad dito. Ang gusto ko po ay matimbang ang mga sitwasyon para kapag po dumating na yung judgment day, 'di ba? Doon natin malalaman na kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig ng mundo. Sana po ay marami pong blessing ang dumating sa inyo. Ingat po kayong lahat. Itong pahabol lang. Doon po sa aking nabanggit na aking kaibigan. Siya po'y walang direct na kaalaman doon sa kung ano man ang nangyari sa sa mga sabungero. Wala siya. Siya'y simpleng hobbyist o simpleng nagpupunta lang ng ng sabong, nanonood, naglilibang lang, pastime niya lang. Yun lang ang kanyang kumbaga yung bilang yung kanyang ibinigay sa akin na info. Walang maitutulong doon sa issue ng mga nawawalang sabungero. At wala din siyang kumbaga hindi siya tawag dito para magiging whistleblower kasi nga wala rin naman siyang alam. Ang kanya lang alam ay basic knowledge. Kung ikaw daw kasi ay nandoon sa loob ng sabungan at ikay maraming kaibigan na mananabong at ikaw ay nagkaroon ng boss na may mga inilalaban ng derby, alam mo kung ano daw ang nito, kung ano daw ang kumbaga nangyayari sa loob. Alam mo yung mga chismis, alam mo yung mga kung sino yung mga tao na kilalang kilala. Kaya yun lang yung pinaliwanag niya sa akin na bilang taong sabong may alam na sila
pero hindi sila nagsasalita, hindi sila pwedeng magsalita dahil nga daw po sa takot din nila na may mangyari sa kanila dahil nga po sila ay nagpupunta doon. Kaya po tahimik daw po ang mga ano na yan, mga tao na yan. Pero may alam. So, yun lang po yung kumbaga parang disclaimer sa akin ng aking kaibigan noon na nakasama ko sa sideline ko na taga Bitbit. So, yun po yung kanyang pinaliwanag. Kasi nga daw po nakita niya yung vlog ko at hindi niya alam na vlogger na ako ngayon. Sa tagal daw po namin na hindi nagkakontakan, hindi nagkakita, hindi nga kami friends sa FB. Nakita ko yung kanyang chat parang June pa ba? July 8 ba? July 9? Parang ganon. Nakita ko sa spam. Tapos meron siyang friend request kasi hindi na ako na ganong nag-aano sa FB. Yun. So, parang na-discover niya lang yung aking vlog. Dahil meron tayong vlog. Napanood niya yung kay Bato. Yun yung nabanggit ni Gretchen yung tungkol sa relo. Yan, yung napanood niya. At bungad nga niya kagad sa akin. Walang kinalaman si Gretchen. So, yun lang yung yung sinabi niya sa akin. Bilang yung point of view ng isang sabungero na naglalaro, nanonood at kumbaga parang nakikita niya kung ano yung mga nangyayari sa sabungan. Ayun. Nabanggit niya rin yung yung kinuwento ko sa inyo, yung may nilabas na may kasamang PNP, hawak-hawak yung tao na kasi nagpalit ng damit. Nagpalit ng damit dahil tumaya, walang pera, tapos nawala. Tapos nagpalit pala ng damit, lumipat na ibang pwesto, kaya lang namukhaan siya. Saka may CCTV na kasi. Yun ang naalala ko yun. Naalala niya yun, yung kinuwento ko na yun, na yun nga, tama, totoo yun, yung sabong justice. Ngayon. So, lamang po thank you sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po.